5 minuto kasama si Jesus sa banal na sakramento. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus, bilanggo ng walang hanggang pag-ibig, pinabayaan sa maraming dambana at kinalimutan ng hindi mabilang na abalang puso. Ikaw, mapagmahal na Jesus, na nananatili araw at gabi sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Puno ng walang hanggang pasensya at pag-ibig na walang hangganan. Sabik kang naghihintay ng pagdalaw, isang salita o simpleng sulyap mula sa amin na iyong mga anak. O Panginoon, gaano mo nasasabik ang aming presensya? Nais mong lumapit kami sa iyo ng may tapat na pananampalataya upang ilagak sa iyong sagrado korason ang aming mga dusa, aming mga kagalakan, aming mga pagdududa at pag-asa. Ikaw ang pinagmumulan ng kapayapaan na hindi maiaalok ng mundo, ang kaaliwan na nagpapagaling maging sa pinakamalalim na sugat. Panginoon ng tabernakulo, sa aking kaliitan, hinihiling ko sa iyo na dagdagan ang aking pananampalataya. Sapagkat maraming beses kong nararamdaman na nanghihina ako, na ang mga anino ng pagdududa ay bumabagtas sa aking landas at ang aking puso ay nag-aalinlangan na lubos na magtiwala sa iyo. Panginoon ng awa, baguhin mo ang aking puso. Gawin mo itong katulad ng iyo, may kakayahang umibig ng walang sukatan, handang magpatawad at bukas sa pagmamahal sa aking mga kapatid. Panginoon ng katotohanan, hawakan mo ang aking kamay at gabayan mo ang aking mga hakbang. Turuan mo akong lumakad ng matatag sa landas ng kabutihan, kahit na ang landas ay makipot at puno ng tinik. Panginoon ng aking kaluluwa, pag-alabin mo sa akin ang pag-ibig na mag-aalab araw-araw ng mas malakas. Huwag itong mamatay sa harap ng panghihina ng loob o kalamigan, ngunit magninga sa sigasig ng isang nananabik na palaging mapalapit sa iyo. Ang iyong salita ay umaaliw sa amin. Ang mga nakakakilala ng iyong pangalan ay magtitiwala sa iyo, sapagkat hindi mo pinababayaan, Panginoon, ang mga humahanap sa iyo. Salmo 9:10. Kay gandang pangako, ang malaman na hindi ka kailanman lumalayo sa mga humahanap sa iyo ng may katapatan ay ang kanlungan na kailangan ng aking kaluluwa. Ikaw ang ligtas na daungan sa gitna ng mga bagyo ng buhay, ang tahanan kung saan ako makapagpapahinga at makadarama ng pagmamahal ng walang kondisyon. Ilang araw na ang nakalipas, mahal na Jesus, naranasan ko ang isang bagay na nagpaisip sa akin ng malalim. Sa isang pagpupulong ng parokya, ilan sa amin ang nagkasama-sama na nagbabahagi ng mga opinyon tungkol sa iba't ibang paksa. Ito ay isang masayang pag-uusap. Ngunit napansin ko ang isang bagay na nagpabahala sa akin. Walang bumanggit sa iyong pangalan. Paano kaya, Panginoon, na tayong mga Kristiyano, kung minsan ay nag-aatubili tayong magsalita tungkol sa iyo? Nag-isip ako at naunawaan ko na, sa mundo ngayon, ang iyong pangalan, na dapat sana ay ating pinakadakilang kagalakan at bandila, ay tila naging hindi komportable maging sa mga mananampalataya. Kay lungkot para sa iyo, Jesus, na labis na nagmamahal sa amin. Ngunit, gayon din, anong panawagan upang gisingin sa akin ang isang mas buhay na pananampalataya, isang panibagong katapangan upang dalhin ang iyong pangalan sa aking mga labi at ang iyong pag-ibig sa aking mga gawa. Gawin mo akong Panginoon isang saksi ng iyong presensya, isang taong hindi natatakot magsalita tungkol sa iyo, mahalin ka sa publiko at kilalanin ka bilang sentro ng aking buhay. Pahintulutan mo akong mabuhay araw-araw
na may matatag na layunin na maging ilaw sa mundong ito na puno ng kadiliman. Sapagkat sa iyo lamang namin matatagpuan ang tunay na kaganapan. Minamahal na Jesus, bilanggo ng pag-ibig, huwag kang tumigil sa pagtawag sa akin patungo sa iyo. Mayroong ilan, dahil sa takot sa sasabihin ng iba, ay itinatago ang kanilang pananampalataya. Ang iba, natatakot na mapansin, ay pinipiling iwasan ang paksa. Mas pinipiling magkubli sa ingay ng mundo upang hindi magmukhang iba o mahatulan. Iniisip ko ang dalagang iyon na laban sa lahat ng inaasahan ay bumabangon araw-araw na may paninindigan na magsimba. Isinasabuhay niya ang kanyang pananampalataya ng may katapangan at pagtatalaga. Kahit na alam niyang magiging tampulan siya ng panunuya at nakakasakit na komento. Kay gandang halimbawa, ang ibinibigay niya sa atin sa kanyang pagtitiyaga at katatagan. Siya nang hindi nagsasabi ng isang salita, ay nagsasalita sa mundo sa tahimik na wika ng kanyang mga gawa. Nagpapatotoo sa pag-ibig ng Diyos sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Noong hapong iyon, may isang bagay sa aking kalooban ang nagtulak sa akin na basagin ang katahimikan. Ayaw ko nang patuloy na itago sa aking sarili ang mga himala na ginawa ng Panginoon sa aking buhay. Nagpasya akong magsalita tungkol sa iyo, aking minamahal na Diyos. At sa aking sorpresa, unti-unti ang iba ay nagsimulang maglakas loob na ibahagi ang kanilang sariling mga karanasan sa iyo. Tila isang kislap ang nagpasindi ng apoy. Sa simula, ang pag-uusap ay mahiyain, malamig, puno ng pag-aalinlangan, tulad ng isang tigang na bukid. Ngunit nang lumitaw ang iyong pangalan, nagbago ang lahat. Nakaramdam kami ng walang kapantay na init, isang kapayapaan na dumadaloy sa kapaligiran, nagpapabago sa atmosfera. Tila ikaw, Panginoon, ay umupo sa gitna namin. Nililiwanagan ang lugar ng iyong mapagmahal na presensya. Sa huli, napagtanto namin ang isang kahangahangang bagay. Ang pagsasalita tungkol sa iyo ay hindi lamang nagpapabago sa puso ng mga nakikinig sa amin, kundi pati na rin sa atin. Ginagawa kaming mas matapang, mas masaya, at mas may kamalayan sa iyong walang hanggang kabutihan. Kaya naman, ngayon ako ay lumuluhod sa harap mo, Jesus, sa banal na sakramento, at hinihiling ko sa iyo mula sa kaibuturan ng aking pagkatao na bigyan mo ako ng kinakailangang katapangan upang magsalita tungkol sa iyo palagi nang walang takot o kahihiyan. Ipagkaloob mo sa akin ang lakas ng loob na maging isang tapat na saksi ng iyong pag-ibig sa bawat sulok kung saan ako naroroon. Kasama ang mga kaibigan, hindi ka kilala o maging sa gitna ng mga paghihirap. Bigyan mo ako ng lakas upang dalhin ang iyong ilaw sa pinakamadilim na lugar, sa mga pusong wasak, sapagkat alam kong nasa iyo ang tunay na pag-asa. Ikaw, Panginoon, ang walang sawang bukal ng lahat ng mga kaloob. Pinupuno mo kami ng karunungan, katatagan, pang-unawa, kaloob ng payo at marami pang iba. Pinupuno mo kami ng mga pagpapala, araw-araw, nang hindi man namin maisip ang lawak ng iyong pag-ibig sa amin. Ibinibigay mo sa amin ang iyong biyaya bilang isang hindi karapat-dapat na regalo, at hinihiling mo lamang sa amin na magtiwala sa iyo. Mahalin ka at dalhin ang iyong pag-ibig sa mga nakapaligid sa amin. Kay laking pribilehiyo ang maging iyong mga anak, ang matawag kang ama, at malaman na palagi kang lumalakad sa aming tabi. Ang iyong salita ay nagtuturo sa amin ng mga katotohanan na tumatagos hanggang sa kaibuturan ng kaluluwa. Tulad ng ipinaalala mo sa amin sa sulat sa mga Hebreo,
Ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan, katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. Hebreo 11:1. Sa paninindigang iyon, kumakapit ako sa iyong mga pangako. Nalalaman na ang lahat ng aking hihilingin nang may pananampalataya ay tutugunan ayon sa iyong walang hanggang karunungan at pag-ibig. Ikaw ay isang mapagbigay na Diyos na nagbibigay ng walang sukat, isang sukat na puno, pinipigpig, nililiglig at umaapaw. Lucas 6:3. Ngayon binubuksan ko ng buo ang aking puso, handang lubos na magtiwala sa iyong kalooban. Tinatanggap ng may pasasalamat ang lahat ng iyong itinakda para sa aking buhay. Aking Panginoon, huwag mong hayaang patayin ng takot o kawalang interes ang apoy ng iyong pag-ibig sa akin. Naway ang aking buhay ay maging refleksyon ng iyong kabutihan at ang aking patotoo, isang paanyaya upang makilala at mahalin ka ng iba. Salamat, minamahal na Jesus, sa pagiging ilaw na hindi kailanman napapatay, ang lakas na sumusuporta sa akin at ang kanlungan kung saan palagi akong nakakatagpo ng kapayapaan. Panginoon, tulungan mo akong magsalita tungkol sa iyo hindi lamang sa mga salita, kundi pati na rin sa aking mga gawa. Naway ang aking buhay ay maging refleksyon ng iyong pag-ibig, isang buhay na patotoo ng iyong presensya sa mundo. Sa tuwing dumadalaw ako sa isang simbahan, sa tuwing lumalapit ako sa kabanal-banalang sakramento, nararamdaman ko kung paano nababago ang aking kaluluwa, kung paano napupuno ng kapayapaan ang aking puso. Nariyan ka, palaging naghihintay, palaging handang makinig sa akin at aliwin ako. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus sa banal na sakramento. Matatag akong naniniwala sa iyong tunay na presensya sa kabanal-banalang sakramento ng altar. O puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala. Puso ni Jesus, nag-aalab sa pag-ibig sa amin, pag-alabin mo ang aking puso sa iyong pag-ibig. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa aming mga kapatid na lumayo sa iyo. Puso ni Jesus, kumbertehin mo ang mga makasalanan, iligtas mo ang mga naghihingalo, at palayain mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Puso ni Jesus sa Eukaristya, dagdagan mo sa amin ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig sa kapwa. Matamis na puso ng aking Jesus, gawin mong mahalin kita ng higit at higit pa. Panginoon, inilalagay ko sa iyong mga kamay ang aking mga kagalakan at aking mga alalahanin, ang aking mga tagumpay at aking mga kabiguan, ang aking mga pangarap at aking mga takot. Lahat ay ipinagtitiwala ko sa iyong puso ng pag-ibig. Nalalaman na sa iyo ko matatagpuan ang kanlungan na kailangan ng aking kaluluwa. Ikaw, na inaliw sa iyong paghihirap ng isang anghel, aliwin mo rin ang aming mga puso sa mga panahon ng pagsubok at kahirapan. Protektahan mo, Panginoon, ang aming mga pamilya. Gabayan mo ang aming mga kabataan. Bigyan mo ng kapayapaan ang mga bata at kaaliwan ang mga matatanda. Naway dumating sa amin ang iyong kaharian ng pag-ibig. Naway mangyari ang iyong kalooban sa lupa tulad ng sa langit. Matamis na puso ni Maria, samahan mo kami palagi at ihanda mo ang isang ligtas na daan patungo sa iyong anak. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus sa banal na sakramento. Amen. Mahal naming mga kapatid, kung ang sandali ng panalangin na ito ay nakaantig sa iyong puso, huwag mag-atubiling ibahagi ito. I like, mag-iwan ng komento ng papuri o isang kahilingan, mag-subscribe at i-activate ang bell
para sama-sama tayong makapagdasal sa susunod na 5 minuto kasama si Jesus sa banal na sakramento. Salamat.